The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama namin pagmahal, tulungan mo po kami na maituro ng maayos at ng lubos ang aming aral na ituturo sa mga batang ito na pag-asa ng bayan. At tulungan mo po kami mga estudyante na mapanagutan at maging inspirasyon sa isa't isa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga bata, magandang araw mga bata. Ako at ang aking grupo ay nandito upang bigyan kayo ng konting kaalaman tungkol kay Rizal at sa kanyang mga nagawa sa pamamagitan ng aming natutunan sa kursong Rizal. Sa turo ng aming guro na si Mrs. Olivario, ang unang paksa na tatalakayin ay buhay ni Rizal, pamilya, kabataan, at panimulang edukasyon. Susundan ito ng ika-19 taon at Batas Rizal. Ang panghuli naman ay paksang No Limitangere at El Filibusterismo. Buhay ni Rizal, pamilya, kabataan, panimulang edukasyon. Ang pagsilang ni Jose Rizal. Si Jose Protasio Mercado Rizal, E. Alonso Reyalonda, o mas kilala bilang Jose Rizal, ay isinilang sa Pook ng Calamba, Laguna noong ika-19 ng Hunyo, 1861 sa araw ng Merkules sa pagitan ng ika-11 at 12 ng gabi. Bininyagan siya noong 22 ng Hunyo, 1861 ni Pari Rufino Corlantes sa Cura Paroko ng Calamba, na nakapansin din sa malaki sa karaniwang ulo ni Rizal at sinasabi niyang ingatan ito at darating ang araw na magiging dakila siya. Ngayon ay tutungo naman tayo sa kabataan at pag-aaral ni Jose Rizal. 3 taon pa lamang si Jose Rizal ay marunong na siyang bumasa at sumulat. Kapuna-puna din ang kanyang pagiging mapagmasid sa paligid. Natutunan niya ang abakada sa tulong ng kanyang kapatid na si Saturnina. Sa gulang na 2 taon ay nabasa niya ang banal na kasulatan sa kanyang tahanan. Ang kanyang ina ang kanyang naging unang guro. Itinuro ng kanyang ina ang leksyon tungkol sa pagbasa at iba pang kaalaman. Matapos ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng kanyang ina, siya ay pinadala sa Binyan, Laguna upang mag-aral sa ilalim ng pangamatnubay ni Maestro Justiniano Cruz, kung saan siya nag-aral ng Latin at Kastila. Ang unang karanasan sa edukasyon ni Rizal ay bibigay sa kanya ng pundasyon sa kanyang hinaharap sa pag-aaral sa Pilipinas at ibang bansa. Pamilya ni Rizal. Ang kanyang ama na si Don Francisco ay sinilang sa Binyan, Laguna noong ika-18 ng Abril sa taong 1818. Siya ay anak ng nakariwasang angkan ng mga magsasaka nila Juan Mercado at si Rila Alejandra. Nag-aral ng Latin at Filosofiya sa Dalubasaan ng Santa Rosa sa Maynila. Sa pagkamatay ng kanyang ina, nagpasya siyang harapin ang pagsasaka sa lupang pag-aari ng mga paring Domenico sa Calamba. Naging isang ulirang ama. Ayon kay Rizal, siya ay namatay sa Maynila noong ika-15 ng Enero sa taong 1898. Ang kanyang ina na si Doña Teodora ay isinilang sa Sibacan, Santa Cruz, Maynila noong ika-14 ng Nobyembre sa taong 1827. Ang kanyang ina ay nagtapos sa Dalubasaan ng Santa Rosa. Mahilig siya sa panitikan, kalakal at nagtataglay ng mataas na kalinga. Binawian siya ng buhay sa Maynila noong ika-16 ng Agosto sa taong 1911. Mga kapatid, si Rizal ay pampito sa 11 magkakapatid. Palayo niya ay Pepe at ang pangasawa niya si Josephine Raquel. Ang mga kapatid ni Rizal ay sina Saturnina, siya ang panganay sa magkakapatid. Ang palayo ay Neneng at ikinasal kay Manuel Higaldo.
Ponciano, ang nag-iisang kapatid na lalaki ni Jose, at namatay noong ika-23 ng Abril sa taong 1930. Narcisa, palayaw niya ay Sisa, at ikinasal siya kay Antonio Lopez, isang guro sa Morong. Olympia, palayaw niya ay Ilpia, at ikinasal siya kay Silvestre Ubaldo. Lucia, ikinasal kay Mariano Herbosa ng Calamba, namatay sa sakit na kolera, at palayaw at ayaw bigyan ng Kristiyanong libing dahil bayaw niya si Jose. Maria, ibiyang ang kanyang palayaw, at ikinasal kay Daniel Faustino Cruz ng Binyan, Laguna. Concepcion, ang kanyang palayaw ay Concha, at ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng unang kalungkutan ni Jose. Sinasabing sa lahat ng kapatid na babae, si Concha ang pinakapaborito ni Jose na mas bata ng 1 taon sa kanya. Josefa, ang palayaw niya ay Panggoy. Trinidad, Trining ang kanyang palayaw. Soledad, bunso sa magkakapatid, ang kanyang palayaw ay Chole, at ang pangasawa kay Pantayan Quintero ng Calamba. Okay mga bata. May 3 tanong lang ako bago tayo dumako sa ika-19 taon na ituturo ni Ate Tricia sa atin. Ang unang tanong, saang lugar si Rizal unang nag-aral? Pangalawa, sino ang unang guro ni Rizal? Pangatlo, pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? At ngayon naman, ay dadako tayo sa ika-19 taon na ituturo sa atin ni Ate Tricia. Ang Pilipinas sa ika-19 na siglo. Ayon kay Dr. Vicente C. Villan, tinalakay niya ang mga pangunahing nangyari noon ika-19 na siglo ng Pilipinas. Inilarawan niya ang pagdaigdigang pagbabago sa larangan ng sining, politika, lipunan, ekonomiya at filosofiya, maging ng relihiyon. Masasabi nating ito ay panahon ng unang globalisasyon. Noong ika-1815 o 1815, pinatigil ang galyon sa Pilipinas. Ang galyon ay isang trade o pakikipagpalit ng mga produkto o kalakal galing sa ibang bansa. Idinadaan ito sa Karagatang Pasipiko. Kaya natigil ito dahil sa mga problemang dinaranas sa paglalayag, gaya ng mga pamimirata at bagyo. Dahil sa problemang ito, nalugi ang mga produkto ng Espanyol. Noong ika-19 na siglo naman ay nagsimula na silang magtanim sa iba't ibang sakop ng bansa. Ang mga naitanim nila ay tabako at nyog. Naging man ang kinalabasan nito dahil angkop ang lupa at temperatura dito. Sa Visayas ay sinubukan na ang mga produkto dito ay nagkaroon sila ng solusyon sa problemang galyon. Binuksan ang pantalan o mga daan gaya ng tulay upang hindi na maperwisyo sa karagatan. Mas napadali ang kanilang transaksyon at mas lumago ang ekonomiya. Ang Republic Act 1425 o ang Rizal Law, Batas Rizal. 58 taon ang nakalipas, ika-12 ng Hunyo ng taong 1956. Pinangunahan ni Ramon Magsaysay ang Republic Act No. 1425, batas na nagsusulong na ituro ang buhay at gawa ni Rizal, lalo na ang nobelang No Limitang Re at El Filibusterismo, sa lahat ng paaralan at mga kolehiyo, pribado man o pampubliko. Ito ang dahilan kung bakit natin siya napag-aralan noong high school. Ang gawa niya, Nole at Elfili, sa kolehiyo, required ang Rizal course sa Universidad ng Pilipinas. Tinawag itong Philippine Institution 100 o PI 100. Ang layunin nito ay kailangan muling ialay ang sarili sa ideals ng kalayaan at nasyonalismo para sa mga namatay na bayani. Di lang pala si Rizal ang pinapahalagan sa mga batas na ito, kundi ang lahat ng bayan sa ating bansa. Gayon din ang mga ginawa't palahian ni Rizal at bukal ng bayan na dapat ituro sa mga bata sa madaling salita. After nila mag-aral, dapat mahalan ng kabataan ng ating bayan. Ang pagsulong ng nasyonalismo sa pamamagitan ni Rizal noong panahon 1953
6 na itala ang kultura at politika ay nating nagapo sa interes sa Estados Unidos ng Amerika. Kahit nakalaya na tayo noong panahon 1946 na nangamba na baka mawala ng ating pagka-Pilipino natin. Kaya malaking bagay sa mga pangunahing akda ng batas ni Senator Claro Mayo Recto ang dating Pangulo na Senator Jose Feliciano Rauret. Ayon sa batas na dapat ipabasa ang walang putol na version ng NOLI at LPD. Naging dahilan ito upang maaring natulan ito ng simbahang Katoliko ang batas na ito. Dahil kapag binasa ito ng walang putol na nobela ni Rizal, maaari daw silang mawala ng pananampalataya sa mga simbahan. Dahil sa pagtuligsa at pag-question ni Rizal sa mga Friday sa Pilipinas at sa mga sa Doklina, pinagtangkaan ng simbahan si Recto na hindi na sila ilalahan ng mga mamayan at ipapasara ang paaralan ng simbahan. Hindi naman nagpatinag si Senator, sinabing pangmabuti na at kunin na ng pamahalaan ang mga paaralan na ito na nagagawin na pampubliko. Nalagdaan at pinatupad ang batas na ito. Ay, kung nakikinig Ate Risata, may isa lang ang tanong bago tayo dumako sa paksang Noitake at Alcolibusterismo na ituturo ni Ate Charlene at Ate Ivy. Ang tanong na ito ay, sino nagulong ng batas Rizal? Okay. Ngayon, mandadako naman tayo sa paksa ng Nolinatake at Alcolibusterismo na ituturo ni Ate Charlene at ni Ate Ivy. Ito nga, babanggit ko rito ang mga naisulat ni Rizal. Meron siyang nasulat na 36 na tula, isang drama, isang manifesto, isang eulogy, 2 satire, 10 essay, 25 na published articles, 77 na liham, 2 tapos na nobela at 6 na di tapos na nobela. Isa sa pinakakilalang nasulat niya ay ang Noli Me Tangere at binubuo ito ng mga tauhan na sina Juan Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Elias, Piloso Potasio, Sisa, Crispin at si Basilio. Nagsimula ang nobela sa pagbabalik ni Ibarra sa kanyang bayang San Diego dahil sa pagkamatay ng kanyang ama sa kulungan. Sa kanyang pagbalik, nakita muli siya ng mga pamilyar na mukha tulad ng kurang si Padre Damaso. Nagkita sila sa isang salo-salo pito sa bahay ni Kapitan Tiago at dito nagalit ang kura na makuha ni Ibarra ang malamang parte ng manok. Matapos nun, naglibot pa siya sa bayan upang higit pang malaman ang katotohanan sa kanyang ama. Dito nakita niyang muli ang kanyang kasintahan si Maria Clara. Bumisita rin siya sa sementeryo at doon nalaman na si Padre Damaso nga ang tunay na pumatay kay Don Rafael Ibarra o ang kanyang ama. Nakausap niya rin sa paglilibot si Piloso Potasio tungkol sa paralang nais niyang ipatayo. Nalaman niya rin ang kwento ng pagkabaliw ni Sisa sa paghahanap sa kanyang mga anak na inabuso ng Sakristan Mayor habang sumisigaw ng "Spin! Basilio! Aking mga anak!" Matapos nito, isang araw, nagkayayaan silang kumain sa ilog, kasama ang kanyang mga kaibigan gamit ang bangka. Ngunit inatake sila ng isang bubaya. At may biglang tumalon na lalaki upang paslangin ito. Ngunit hindi ito kinaya kaya naman tinulungan ito ni Ibarra na paslangin ito. At dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sinagip muli ni Elias nang minsang mapagbantaan ang kanyang buhay. Dahil sa plano ni Ibarra, naggalit lalo ang mga Espanyol, lalo na ang kura na pinaparinggan siya tuwing may misa. Nagresulta naman ito ng pagtangka ni Crisostomo at ang kanyang sa buhay nito.
ngunit pinigilan siya ni Maria Clara pagkat ito ang kanyang tunay na ama. Nagkaroon naman ng balita na magkakaroon daw ng pagtutol sa mga Espanyol na sinabing sinimula ni Ibarra kaya't siya'y tumakas mula sa kulungan. Pumunta siya sa bahay ni Maria Clara, ngunit siya ay binabantayan ng mga Guardia Civil. Kaya tumalon si Ibarra at Elias sa tubig. Dito, binaril si Elias sa pagkaakalang siya si Ibarra. Ngunit ang kanyang inakalang namatay na si Crisostomo Ibarra ay buhay at naglibing kay Elias sa sementeryo kasama si Basilio na hawak ang kanyang patay na ina. Doon nagtatapos ang nobelang Noli Me Tangere at ang layunin ng nobelang ito ay ang malaman ang tunay na kahulugan ng kalayaan at mapalutang ang pagmamahal sa bayan. Ang El Filibusterismo ay sinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas, si Jose Rizal, at unang inilathala noong 1891 sa Ghent, Belgium. Ito ang pangalawang nobela ni Rizal at ang karugtong ng kanyang unang nobelang Noli Me Tangere. Ang kahaliling pamagat ng nobela ay The Reign of Grief. Sinulat ni Rizal ang parehong nobela sa Espanyol. Dahil sa panahon ng pagsulat, ang mga isla ng Pilipinas ay mga kolonyal ng Espanya. Ang kanyang dalawang nobela ay bahagi ng kilusang propaganda ng Pilipino na naghahangad ng higit sa autonomiya mula sa Espanya. Kung hindi ang kalayaan, tinutugunan ng El Filibusterismo ang mga paksang may malaking kahalagahan sa kilusang at tulad ng mga pang-aabusong klerikal, rasismo laban sa mamamayang Pilipino, at ang pangangailangan para sa reformang pampolitika. Ang mga nobela ay nagresulta sa pagkatapon ni Rizal sa Hong Kong, at nang maglaon ang kanyang pagbitay sa pamamagitan ng firing squad noong 1896 sa edad na 35. Ang kanyang dalawang nobela ay kinakailangang basahin sa lahat ng estudyante sa high school sa Pilipinas na naisalin sa Ingles, Pilipino at iba pang Pilipinong mga wika. Commute. Okay, bago tayo magtapos, may isang katanungan lang ako para sa paksa nila Ate Ivy at ni Ate Charlene. Ang tanong ko ay, sino ang mga tauhan sa Noli Me Tangere at bigyan niyo ako ng tatlong mga katauhan nito. Pagkatapos po namin talakayin lahat ng mga topic na aming tinuro sa mga bata, magkakaroon po kami ng pagbibigay ng school supplies and food na aming prepare para po sa kanila. At magkakaroon po ng konting katanungan at closing prayer na po. Yun lang po. Thank you po.